Isang mapagpalang araw po sa inyong lahat, mga minamahal naming tagapakinig. Muli, ako po ang inyong kasama, ang inyong lingkod na maghahatid sa inyo ng isang kwentong susubok sa tibay ng puso at magpapatunay na sa bawat pagkadapa may pagbangon na naghihintay. Sabi nila, ang pagtitiwala ay parang isang babasaging salamin. Kapag ito'y nabasag, maaari mo pa ring pulutin ang bawat piraso, ngunit hinding-hindi mo na maibabalik ang dati nitong anyo. Paano kung ang mismong taong pinagkatiwalaan mo ng iyong buong mundo ang siyang walang awang dumurog dito? Halina't pakinggan natin ang kwento ni Hiraya sa unang kabanata na pinamagatang, Ang Tinig ng Kataksilan. Ang sikat ng hapon ay ginintuan, dahan-dahang gumagapang sa malapad na sahig na gawa sa marmol ng mansyon ng mga Montenegro. Para kay Hiraya Soliman, ang bawat hapon ay isang ritual ng katahimikan. Ang amoy ng mga puting lila na inaayos niya sa isang florerang gawa sa kristal ay humahalo sa banayad na hangin mula sa hardin. Siya ang reyna sa sarili niyang palasyo, isang reyna na ang tanging korona ay ang pagmamahal at pag-aalaga sa kanyang hari, si Dakila Montenegro. 10 taon, 10 taon ng pag-aalay, ng pag-angkop, ng paglimot sa sariling mga pangarap para lamang maging ang perpektong asawa. Ngunit ang katahimikan ng hapong iyon ay nakatakdang mabasag. Isang mahinang tunog mula sa kanyang teleponong nakapatong sa mesang salamin ang pumukaw sa kanyang atensyon. Isang mensahe mula sa isang numerong hindi rehistrado. Karaniwan ay hindi niya ito pinapansin, ngunit may kung anong nagudyok sa kanya na buksan ito. Hindi ito text. Isa itong voice message. May pagtataka, isinaksak niya ang kanyang earphones. Sa isang iglap, ang payapang palasyo ni Hiraya ay gumuho. Ang una niyang narinig ay isang mahinang halikhik. Isang halikhik ng babae na pamilyar, ngunit hindi niya matukoy kung saan narinig. Sinundan iyon ng mabibigat na paghinga, mga ungol na hindi maipagkakaila. At pagkatapos, ang boses na kayang-kaya niyang kilalanin kahit sa gitna ng libu-libong tao. Ang boses ng kanyang asawa. Dahan-dahan, baka may makarinig sa atin, bulong ni Dakila. May halong pananabik sa bawat salita. Bakit? Takot ka sa asawa mong parang basong tubig? Walang kulay, walang lasa? Sagot ng babae. At sa pagkakataong yon, ang halikhik ay naging isang tawang mapang-asar, basong tubig, Lee Nuklok. Paulit-ulit na tumatakbo sa isip ni Hiraya ang mga salitang yon, habang ang audio ay nagpatuloy sa paglalahad ng isang malagim na katotohanan. Ang bawat tunog, bawat salita, bawat halinghing ay parang libu-libong karayom na tumutusok sa kanyang puso. Nakatulala lamang siya. Ang mga bulaklak na hawak ay nalaglag sa sahig. Hindi siya gumalaw, hindi siya umiyak. Ang tanging naramdaman niya ay ang unti-unting panlalamig ng kanyang buong katawan, na para bang ang lahat ng init at buhay ay sinipsip palabas sa kanya. Pinindot niya ang replay. Muli, pinakinggan niya ang pagtataksil. Sa pangalawang beses, narinig niya ang pagkukunwari sa bawat tawa, ang kasinungalingan sa bawat ungol. Pinindot niya muli. Sa pangatlong beses, wala na siyang naramdamang sakit. Ang natira na lamang ay isang nagyayelong galit. Isang galit na matagal na niyang ibinaon sa ilalim ng kanyang pagmamahal at pagpapasensya. Ang baso ay hindi lang nabasag. Ito ay pinulbos hanggang sa maging pinong-pino. Dahan-dahan siyang tumayo at lumakad patungo sa malaking salamin sa pasilyo. Tinitigan niya ang kanyang refleksyon. Nakita niya ang isang babaeng may mga matang walang buhay, isang anino ng babaeng puno ng pangarap noon. Ang babaeng isinuko ang lahat para sa isang pag-ibig na isa palang napakalaking kasinungalingan. Pero habang tinititigan niya ang kanyang sarili, may nagbago. Isang kislap ang dumaan sa kanyang mga mata.
Hindi na ito ang kislap ng pag-ibig, kundi ang ningas ng isang digmaan na sisimulan pa lamang. Basong tubig. Bulong niya sa kanyang refleksyon. Tingnan natin kung anong kayang gawin ng isang basong tubig. Walang pag-aalinlangan, kinuha niya muli ang kanyang telepono, ngunit hindi na para pakinggan ang audio. Hinanap niya ang isang pangalan sa kanyang contacts, isang pangalang hindi kailanman nalaman ni Dakila na mayroon siya. Attorney Diaz, sabi niya sa kabilang linya. Ang kanyang boses ay kalmado at matatag, na para bang hindi ito nanggaling sa isang babaeng kadarating lang mula sa impyerno. It's Hiraya Soliman. May sandaling katahimikan sa kabilang linya. Mrs. Montenegro, napatawag po kayo? May problema po ba sa Sinag Group? Wala. Simpleng sagot ni Hiraya. Ang problema ay personal at kailangan ko nang tapusin. Ano po ang maipaglilingkod ko? Huminga ng malalim si Hiraya at sa pagbuga niya ng hangin, kasamang lumabas ang lahat ng bakas ng kahinaan. Ihanda mo na ang lahat ng papeles. Nakikipaghiwalay na ako. Aalis na ako sa impyernong ito. Ilang sandali pa. Bumukas ang malaking pinto ng mansyon. Pumasok si Dakila. Dala ang kanyang malapad na ngiti at ang amoy ng mamahaling pabango na si Hiraya mismo ang pumili para sa kanya. Ang nangiti ng isang traidor. My love, I'm home. Bati nito. Handa sanang humalik sa kanyang pisngi. Ngunit sa unang pagkakataon, sa loob ng 10 taon, umatras si Hiraya. Isang ngiti ang gumuhit sa kanyang mga labi. Isang kawangiting matamis, ngunit may bahid ng lason na kayang pumatay. Tumingin siya diretso sa mga mata ni Dakila at sinabi sa isang boses na malambing ngunit nakakakilabot, Mabutit dumating ka. May mahalaga akong sasabihin sa'yo. Natawa si Dakila. Isang tawang pilit, halatang hindi umaabot sa kanyang mga mata. Inilapag niya ang kanyang briefcase na gawa sa balat at niluwagan ng kurbata. Para sa kanya, isa lamang itong 8 isang maliit na drama na madaling suyuin ng isang mamahaling regalo o isang pangako ng bakasyon sa Europa. Mahalaga? Hiraya, pagod lang ako. Sabi niya, ang boses ay may bahid ng pagkainis. Kung ano man yan, pwede bang ipagpabukas na lang? Let's just have a quiet dinner. Hindi sumagot si Hiraya. Sa halip, tinalikuran niya ito at naglakad patungo sa malawak na dining area. Ang mesa ay nakahanda na para sa dalawa, kumpleto sa mga eleganteng kubyertos at kandila. Isang eksena ng perpektong pagsasama na ngayon ay parang isang malaking pangungutya. Umupo siya sa kanyang karaniwang pwesto. Ang kanyang katahimikan ay mas malakas pa kaysa sa anumang sigaw. Sumunod si Dakila, isang buntong hininga ng pagkayamot, ang pinakawalan. All right? Fine. Anya, naupo sa tapat niya. Ano ba itong mahalagang sasabihin mo? Nag-away na naman ba kayo ng hardinero? O baka naman a new credit card bill has arrived? Tinitigan siya ni Hiraya. Sa ilalim ng liwanag ng kandila, ang kanyang muka ay isang maskara ng kalmadong determinasyon. Gusto ko ng divorce. Ang mga salita ay binitiwan niya ng walang emosyon na parang nag-uutos lang ng kape. Muling natawa si Dakila. Mas malakas ngayon. Divorce? Hiraya, ano bang nakain mo? Huwag mo akong biruin ng ganyan. Alam nating pareho na hindi mo kaya. Hindi mo kayang mabuhay nang wala ako. Itinuro niya ang buong paligid. Lahat ng ito, ako ang nagbigay sa iyo nito. Your entire world revolves around me. Sa bawat salitang lumalabas sa bibig ni Dakila, isang ala-ala ang sumasagi sa isip ni Hiraya. Isang ala-ala 5 taon na ang nakalipas. Ipinakita niya noon kay Dakila ang isang business plan, isang plano para sa isang maliit na art gallery na matagal na niyang pangarap. Ngumiti ito, hinawakan ang kanyang kamay at sinabing, Love, you have me. Para saan pa ang negosyo? Ang kailangan ko lang ay ang suporta mo. You are my queen and this is your kingdom.
Ang matamis na kasinungalingan na yon ay bumalik ngayon na may pait. Ang mundo ko? Tanong ni Hiraya pabalik. Ang boses ay bahagyang tumaas, hindi dahil sa galit, kundi dahil sa paghamak. Dakila, ang mundong sinasabi mo ay isang gintong hawla at pagod na akong maging ibon na palamuti mo lang. Tumayo siya at mula sa isang drawer sa ilalim ng bar counter, kinuha niya ang isang manipis na folder. Dahan-dahan niya itong inilapag sa ibabaw ng mesa, sa pagitan nilang dalawa. Narito na ang mga papeles. Ang tawa ni Dakila ay biglang napawi. Nakita niya ang determinasyon sa mga mata ng asawa. Ang pagbibiro ay naging pagbabanta. Tumayo siya. Ang kanyang pagiging kalmado ay napalitan ng isang mapanganib na aura. Papeles? Hinablot niya ang folder at binuksan. Nakita niya ang mga salitang petition for annulment. Ano to? Isang kalokohan? Sa tingin mo ba papayag ako dito? Paano na ang pamilya ko? Ang reputasyon ko? You are Mrs. Montenegro. May responsibilidad ka sa pangalan na yan. Hindi. Mariing sagot ni Hiraya. Ang responsibilidad ko ay sa sarili ko. Isang responsibilidad na matagal ko nang kinalimutan. Sa isang marahas na kilos, pinunit ni Dakila ang mga papeles. Pinunit niya ito sa gitna. Pagkatapos ay muli at muli. Hanggang sa maging maliliit na piraso ang mga ito. Ibinagsak niya ang mga konfeti ng kanilang nasirang pagsasama sa mesa. Ayan! Sigaw niya, ang kanyang muka ay namumula sa galit. Wala nang papeles, wala nang divorce, tapos ang usapan. Now, stop this foolishness. Ngunit hindi natinag si Hiraya. Hindi man lang siya kumurap. Tinitigan niya lamang ang mga pinilas na papel. Sayang ang papel, sabi niya sa isang boses na halos pabulong. Pero ayos lang. Isa lang namang kopya yan. Ang orihinal ay nasa abogado ko na. Tumingin siya muli kay Dakila. At sa pagkakataong ito, isang maliit ng ngiti ang sumilay sa kanyang labi. Isang ngiti ng tagumpay. Alam mo, Dakila, pagpapatuloy niya, tama ang babae mo. Ako nga ay isang basong tubig. Simple, malinaw, at madaling baliwalain. Lumakad siya palapit sa kanya. Ang bawat hakbang ay may bigat. Pero nakalimutan ninyo ang isang bagay tungkol sa tubig. Huminto siya sa mismong harapan niya. Kaya nitong lunurin ng isang tao. Napakunot ang noo ni Dakila, puno ng pagkalito. Anong pinagsasabi mo? Hindi mo lang hinihiwalayan ang isang simpleng may bahay, Dakila. Bulong ni Hiraya, ang kanyang mga salita ay malinaw at matalas na parang bubog. Hinihiwalayan mo ang pinakamalaki mong business partner na hindi mo man lang alam na mayroon ka. Bago pa man makapag-react si Dakila, tumunog ang kanyang telepono. Isang tingin sa screen at nakita niya ang pangalan ng kanilang family lawyer, si Attorney De Vera. Isang tao na tumatawag lamang kapag may malaking problema. Sinagot niya ito. Ang mga mata ay nakatitig pa rin kay Hiraya. De Vera, what is it? Ang boses sa kabilang linya ay hindi ang karaniwang kalmado at kontroladong boses ng kanilang abogado. Ito ay puno ng pag-aalala, halos manginig. Mr. Montenegro, Sir Dakila, may malaki tayong problema, sabi ng abogado. Lahat ng malalaking investments na pinasok natin para sa bagong real estate development, lahat ay biglang na-freeze. May isang major shareholder na gumamit ng kanyang veto power. Ano? Sinong shareholder? Paanong nangyari yan? Galit na tanong ni Dakila. Ang lahat ng shares ay hawak pala ng isang holding company, isang kumpanyang hindi natin napansin noon. Ang pangalan ay Sina Group of Companies. Sina Group? Ulit ni Dakila. Sino ang nagpapatakbo niyan? Hanapin ninyo. May sandaling katahimikan sa kabilang linya bago sumagot si Attorney De Vera sa isang boses na parang kinakapos ng hininga. Sir, iyon na nga po ang problema. Alam na po natin kung sino. Ang chairperson at majority owner ng Sina Group ay ang asawa ninyo.
Nabitawan ni Dakila ang telepono. Nag-echo ang boses ni De Vera mula sa speakerphone habang ito'y bumabagsak sa sahig. Sir? Sir, andyan pa po ba kayo? Ang pangalan po niya ay Hiraya Soliman Montenegro. Nakatayo si Dakila Montenegro sa gitna ng kanilang malawak na sala, napapalibutan ng karangyaan na dati nagbibigay sa kanya ng pakiramdam ng kapangyarihan. Ngunit ngayon, ang bawat mamahaling palamuti, bawat piraso ng sining sa dingding ay tila nangungutya sa kanya. Ang teleponong nahulog sa sahig ay patuloy na tumatawag sa kanyang pangalan, ngunit ang boses ni Attorney De Vera ay parang nanggagaling sa ibang mundo. Si Hiraya, ang kanyang asawang parang tubig, ang babaeng inakala niyang pag-aari niya. Dahan-dahan niyang pinulot ang telepono, pinutol ang tawag nang hindi nagsasalita. Itinaas niya ang kanyang paningin, ngunit wala na si Hiraya. Nakita na lamang niya ang likod nito, papalayo. Bawat hakbang ay kalmado, bawat kilos ay may dignidad. Walang lingon-lingon. Para siyang isang reyna na nililisan ng isang kahariang matagal nang gumuho sa kanyang paningin. Nang marinig niya ang pagsara ng pinto ng kanilang silid, doon lamang bumalik sa kanya ang lahat. Hindi ito pwedeng mangyari. Isang masamang panaginip, isang masakit na biro. Hiraya, sigaw niya, ngunit walang sumagot. Ang pagkalito ay mabilis na naging isang nag-aalab na galit, isang galit na ipinanganak mula sa takot. Umalis siya ng mansyon, pumasok sa kanyang sasakyan, at pinaharurot ito patungo sa nag-iisang lugar kung saan siya pa rin ang hari, ang kanyang opisina sa Montenegro Tower. Pagdating niya, ang kanyang karaniwang kontroladong pag-uugali ay naglaho. Isang malakas na tulak at bumukas ang pinto ng kanyang corner office. Ibinato niya ang kanyang briefcase sa isang sulok. Sinipa niya ang isang upuan. Hinagis niya ang mga papel sa kanyang mesa. Imposible! Sigaw niya sa kawalan, imposible! Kinuha niya ang kanyang telepono at tinawagan ang kanyang pinagkakatiwalaang private investigator. Gusto kong malaman ang lahat tungkol sa Sina Group of Companies. Di utos ni Labitinwo. Ang boses ay nanginginig sa galit. Lahat. Bawat transaksyon, bawat miyembro ng board, bawat sentimo. At alamin mo kung paano nakuha ni Hiraya ang kumpanyang yan. Now! Ang sumunod na 2 oras ay isang impyerno ng paghihintay. Habang ang kanyang mga tauhan ay nagkukumahog sa paghahanap ng impormasyon, si Dakila ay paikot-ikot sa kanyang opisina na parang isang hayop na nakakulong. At ang mga impormasyong dumarating, paunti-unti, ay mas masahol pa kaysa sa kanyang inaasahan. Ang Sina Group ay hindi lang isang simpleng kumpanya. Isa itong conglomerate. May hawak itong mga negosyo sa real estate, sa teknolohiya, maging sa agrikultura. At lahat ay itinatag ng tahimik, lumago ng hindi napapansin, na parang isang anino sa likod ng mas maingay na Montenegro Corporation. Ang pinakamasakit na katotohanan, itinatag ito 10 taon na ang nakalipas. Sa parehong taon na sila ay ikinasal. Habang siya'y nasa gitna ng kanyang pagkasira, tumunog ang teleponong nakalaan lamang para sa mga tawag mula sa kanyang pamilya. Sa screen, lumabas ang pangalan ng kanyang ama, Don Ignacio Montenegro. Isang malamig na kaba ang gumapang sa kanyang dibdib. Kinailangan niyang huminga ng malalim bago sagutin. Dad, sabi niya, pilit na pinapakalma ang sarili. Sa lumang library, ngayon din, utos ng matanda at ibinaba ang tawag. Walang tanong, walang paliwanag. Ang lumang library ng mga Montenegro ay ang silid kung saan ginagawa ang mga mabibigat na desisyon at ipinapataw ang mga matitinding parusa. Pagpasok ni Dakila, naroon na ang kanyang ama, nakaupo sa isang malaking silyang gawa sa leather. Ang kanyang mukha ay kasing tigas ng bato. Umupo ka, sabi ni Don Ignacio. Ang boses ay walang emosyon.
Naupo si Dakila. Sa harapan ng kanyang ama, siya ay muling naging isang bata na naghihintay ng kanyang kaparusahan. Sinag Group, simula ng matanda. Ang pangalang iyan ay sumisira ngayon sa lahat ng ating pinaghirapan. At ang pangalang nakakabit dito ay ang pangalan ng asawa mo. Tumingin ito ng diretso sa kanya. Ipaliwanag mo. Sinubukan ni Dakila na magdahilan. Isisi ang lahat kay Hiraya sa pagiging traidor nito, ngunit isang senyas lamang mula sa kamay ng kanyang ama ang nagpatigil sa kanya. Hindi ang pagtataksil mo ang problema rito, Dakila. Malamig na sabi ni Don Ignacio. Alam nating lahat kung ano ka. Ang problema ay ang katangahan mo. Parang isang sampal ang mga salitang yon. Hinayaan mong maging ganito kalaki ang isang ahas sa mismong pamamahay mo. Minaliit mo siya. At ngayon, ang ahas na yon ay handa ng tumuklaw. At ang unang matutuklaw ay ang leeg mo, ang posisyon mo bilang tagapagmana. Doon naintindihan ni Dakila ang lahat. Ang takot ng kanyang ama ay hindi para sa kanya, kundi para sa kumpanya, para sa legacy ng kanilang pamilya. Ayusin mo to, mariing utos ni Don Ignacio. Hindi ako interesado kung paano. Suyuin mo siya, takutin mo siya, pakasalan mo siyang muli kung kinakailangan. Pero hindi ka pwedeng makipaghiwalay sa babaeng yon. Hindi ngayon. Naiintindihan mo? Walang nagawa si Dakila, kundi tumango. Lumabas siya ng library na dala ang bigat ng buong mundo sa kanyang mga balikat. Ang kanyang galit ay napalitan ng desperasyon. Kailangan niyang kausapin si Hiraya. Kailangan niyang magmakaawa. Minaneho niya ang sasakyan pabalik sa penthouse. Ang isip ay naghahanda na ng mga sasabihin ng mga luha na kailangan niyang ipakita. Ngunit pagdating niya sa parking, may napansin siyang kakaiba. Nang subukan niyang gamitin ang kanyang keycard para sa private elevator, umilaw ito ng pula. Access denied. Sinubukan niya muli. Access denied. Tumakbo siya papunta sa lobby at kinausap ang concierge. Hindi gumagana ang card ko. Ang concierge na dati yumuyuko sa kanya ay tumingin sa kanya ng may halong awa. Pasensya na po, sir. May utos po si Ma'am Hiraya na i-deactivate na po ang access ninyo. Kasabay noon, itinuro ng concierge ang isang tumpok ng mga kahon at maleta sa isang sulok. Ang kanyang mga damit na gawa sa Italy, ang kanyang mga sapatos, ang kanyang mga golf club, lahat ng gamit niya ay maayos na nakaimpake. Napatulala siya. At sa sandaling iyon, nag-vibrate ang kanyang telepono. Isang text message mula kay Hiraya. Binuksan niya ito at ang maikling mensahe ay parang isang patalim na bumaon sa kanyang puso at dumurog sa lahat ng natitira niyang pagkatao. Maligayang paglabas sa mundo ko, Mr. Montenegro. Ang umaga ay sumikat sa isang bagong Hiraya. Wala na ang amoy ng kape na tinimpla para sa asawa. Wala na ang pag-aayos ng kanyang mga damit. Sa halip, ang umaga ni Hiraya ay nagsimula sa isang boardroom sa ika-40 palapag ng Sinag Tower. Napapalibutan ng mga pinagkakatiwalaan niyang ehekutibo. Ang kanyang presensya ay naguutos ng respeto. Ang bawat salita niya ay may bigat. Ang bawat desisyon ay matalas. Pinangunahan niya ang pulong ng may kahusayan na ikinagulat ng mga miyembrong sanay lamang makita siya sa mga social pages ng mga magazine. Ito ang tunay na Hiraya Soliman, ang reynang matagal nang nagtago sa likod ng apelyidong Montenegro. Ang proposal mula sa Montenegro Corporation ay mananatiling naka-freeze, sabi niya sa isang boses na pinal at walang bahid ng pag-aalinlangan. Hanggat hindi natin nakikita ang isang malinaw at paborableng plano para sa Sinag Group, hindi tayo gagalaw. May tanong ba? Walang umimik. Isang tango lamang ng paggalang ang isinagot sa kanya ng buong board. Ngunit sa paglabas niya ng boardroom, isang eksena ang sumalubong sa kanya na sumira sa kanyang propesyonal na katahimikan.
Ang buong palapag ng executive offices ay nalulunod sa mga bulaklak. Daan-daan, marahil libo-libo, na mga puting rosas, ang paborito niyang bulaklak noon. Sa gitna ng lahat, isang malaking banner ang nakasabit. Patawarin mo ako, mahal kong Hiraya. Nagmamahal, Dakila. Isang buntong hininga ng pagkainis ang kumawala sa kanya. Hindi ito pagsuyo. Ito ay isang palabas. Isang pampublikong pagpapakitang gilas na idinisenyo para ipitin siya, para isipin ng lahat na siya ang asawang walang puso. Ana, tawag niya sa kanyang sekretarya. Ang boses ay nanatiling kalmado. Yes, ma'am? Ipakuha mo lahat ng bulaklak na to. Ipamigay ninyo sa lahat ng empleyado. Ang matitira, i-donate ninyo sa pinakamalapit na ospital at simbahan. At pakisigurong walang kahit isang talulot na matitira sa palapag na ito. Walang bahid ng emosyon. Pumasok siya sa kanyang opisina at isinara ang pinto. Ngunit ang pag-atake ni Dakila ay hindi natapos doon. Sa buong araw, dumating ang mga regalo, mga alahas na hindi niya kailanman sinuot, mga designer bag na wala siyang balak gamitin. Lahat ay ipinabalik niya nang walang anumang mensahe. Pagsapit ng hapon, habang pauwi na siya, ang pinakamasahol na pag-atake ay naganap. Sa lobi ng gusali, naghihintay si Dakila. Ang itsura nito ay malayo sa aroganteng lalaki na sumisigaw sa kanya ilang gabi na ang nakalipas. Ang kanyang buhok ay bahagyang magulo. Ang kanyang mga mata ay tila pagod. At ang kanyang mukha ay nagpapakita ng isang pagsisisi na, para kay Hiraya, ay kasing peke ng mga ngiti nito noon. Hiraya, sabi nito. Ang boses ay malambing at puno ng pagsusumamo. Hinarangan nito ang kanyang daan. Please, kausapin mo naman ako. 5 minuto lang. Nagpatuloy sa paglakad si Hiraya na para bang isa lamang itong hangin. Ngunit mabilis siyang hinawakan ni Dakila sa braso. Hiraya, nagmamakaawa ako. I know I made a mistake. A terrible mistake. Pero hindi mo ba kayang isipin ang 10 taon natin? Itapon mo na lang ba ang lahat? Sa wakas, huminto si Hiraya. Tumingin siya sa kamay ni Dakila na nakahawak sa kanya at pagkatapos ay sa mukha nito. Walang galit sa kanyang mga mata. Walang sakit. Ang mayroon lang ay pagod at awa. Bitiwan mo ako, Dakila. Hindi. Hindi kita bibitiwan hanggat hindi mo ako pinapakinggan. Binitiwan na kita nung araw na pinili mong dungisan ang pangalan nating dalawa. Malamig niyang sagot. Hinila niya ang kanyang braso nang may sapat na lakas para makawala. Huwag mo nang sayangin ang oras ko at ang oras mo. Naglakad siya palayo. Iniwan si Dakila na nakatayo roon, talunan at napahiya sa harap ng maraming tao. Ngunit sa pagpasok niya sa kanyang kotse, doon lamang niya naramdaman ang bigat ng lahat. Sa halip na umuwi sa penthouse, minaneho niya ang kotse nang walang patutunguhan. Ang kailangan niya ay katahimikan. Isang lugar kung saan hindi siya si Hiraya Soliman, ang CEO, o si Hiraya Montenegro, ang asawang pinagtaksilan. Isang lugar kung saan siya ay siya lang. Dinala siya ng kanyang mga gulong sa isang maliit na bayan, sa tabi ng dagat. Isang lugar na napuntahan na niya noon nang mag-isa. Doon, sa isang sulok na hindi gaanong dinadayo, may isang maliit na art gallery. Ang pangalan nito ay Kalinaw. Kapayapaan. Pumasok siya. Ang amoy ng alat ng dagat ay humalo sa amoy ng pintura at kahoy. Walang tao sa loob maliban sa kanya. Dito, ang mga piraso ng sining ay hindi mga obra ng mga sikat na pintor, kundi mga gawa mula sa puso. At sa gitna ng gallery, isang obra ang kumuha ng kanyang buong atensyon. Isa itong eskultura ng isang babae na ang kalahati ng katawan ay gawa sa makinis na kahoy at ang kalahati ay gawa sa libu-libong piraso ng basag na salamin, berde, asul at puti na maingat na pinagdikit-dikit upang makabuo ng isang magandang anyo.
Sa pagtama ng ilaw mula sa bintana, ang mga basag na salamin ay kumikinang, lumilikha ng isang bahaghari sa sahig. Nakatitig siya rito, hindi maalis ang kanyang paningin. Sa bawat basag na piraso, nakikita niya ang kanyang sarili, ang kanyang mga pangarap na nawasak, ang kanyang pusong dinurog. Ngunit sa kabuuan nito, nakita niya ang isang bagay na muling nabuo. Isang bagay na mas maganda at mas matatag dahil sa mga lamat nito. Maganda, hindi ba? Isang boses ang bumasag sa katahimikan, isang boses na mahinahon at malalim. Lumingon si Hiraya at nakita ang isang lalaki na lumabas mula sa isang silid sa likod. Nakasuot ito ng simpleng puting t-shirt at maong na may mga mantsa ng pintura. Ang kanyang mga kamay ay magaspang, ngunit ang kanyang mga mata ay malalim at puno ng kapayapaan. Ako ang gumawa niyan, sabi ng lalaki. Lumapit sa eskultura. Hindi niya ito tinitingnan, kundi si Hiraya. Ang tawag ko diyan ay pagbuo. Pagbuo, ulit ni Hiraya, halos pabulong. Oo, dahil minsan, kailangan munang mabasag ang isang bagay bago mo makita ang tunay nitong ganda kapag nabuo itong muli. Tumingin si Hiraya sa lalaki. Sa unang pagkakataon sa loob ng mahabang panahon, naramdaman niya ang isang koneksyon, isang pag-unawa na hindi nangangailangan ng maraming salita. Ako si Alon. Pagpapakilala ng lalaki, inilahad ang kanyang kamay. Hiraya, sagot niya, tinanggap ang kamay nito. Samantala, sa isang madilim na bar, sa kabilang panig ng lungsod, si Dakila Montenegro ay hindi na nagmamakaawa. Ang kanyang mukha ay nababalot ng galit mula sa pagkapahiya. Kinuha niya ang kanyang telepono at tinawagan ng isang numero. Jerry? Sabi niya sa kabilang linya. Bayad ka na. Kailangan ko ng isang pabor. Ano yon, boss? Sagot ng isang magaspang na boses. Ang boses ng isang tabloid reporter. Isang demonyong nangiti ang gumuhit sa labi ni Dakila. Gawan mo ng kwento ang asawa ko. Isang kwentong sisira sa pangalan niya. Isang kwentong magpapakita sa lahat na siya ang tunay na traidor sa aming pagsasama. Kung hindi ko siya makukuha sa mabuting paraan, huminga siya ng malalim. Ang kanyang mga mata ay nag-aapoy sa paghihiganti. Sisirain ko siya. Binitawan ni Hiraya ang kamay ni Alon, ngunit ang pakiramdam ng magaspang nitong palad ay nanatili sa kanya. Isang paalala ng isang bagay na totoo at hindi peke. Sa loob ng art gallery na yon, sa harap ng isang estranghero, naramdaman niya ang isang kalayaan na matagal na niyang hindi naramdaman. Dito, hindi siya ang CEO o ang asawa. Siya lang ay si Hiraya. Maganda ang mga gawa mo, sabi niya. Ang kanyang tingin ay bumalik sa eskulturang pagbuo. May kwento ang bawat isa. Ngumiti si Alon, isang nangiting simple at totoo. Lahat naman tayo ay may kwento. Ang sining ay paraan ko lang para isalaytay ang mga ito nang hindi nagsasalita. Dinala niya si Hiraya sa labas ng gallery sa isang maliit na bakuran sa likod na nakaharap sa dagat. Ito ang kanyang workshop. Dito, ang mga piraso ng kahoy, metal, at mga basag na bote na inanod mula sa dagat ay nabibigyan ng bagong buhay. Ang hangin ay sariwa at ang tanging maririnig ay ang ritmo ng mga alon na humahampas sa dalampasigan. Dito ako nagtatrabaho, sabi ni Alon. Ang dagat ang nagbibigay sa akin ng materyales at siya rin ang nagbibigay sa akin ng inspirasyon. Naupo sila sa isang lumang bangkong kahoy. Sa unang pagkakataon, nagkwento si Hiraya, hindi tungkol sa kanyang mga problema, kundi tungkol sa kanyang mga pangarap na nakalimutan. Ikinuwento niya kung paano siya mahilig magpinta noong bata pa siya, kung paano niya gustong maging isang art curator. Mga pangarap na ibinaon niya sa ilalim ng kanyang mga responsibilidad bilang asawa ni Dakila Montenegro.
Nakikinig lang si Alon. Hindi siya nagbigay ng payo. Hindi siya nang husga. Ang kanyang presensya lamang ay sapat na. Para siyang isang tahimik na alon na dahan-dahang hinuhugasan ng sakit at bigat sa puso ni Hiraya. Alam mo, sabi ni Alon matapos ang mahabang katahimikan, ang mga basag na salamin, ang pinakapaborito kong gamitin. Kumuha siya ng 2 piraso ng sea glass mula sa isang timba. Isa ay kulay asul at isa ay berde. Tingnan mo, ang mga matatalim na gilid nito ay kininis na ng alon at buhangin sa paglipas ng panahon mula sa isang bagay na nakakasugat, naging isang bagay na maganda. Inilagay niya ang 2 piraso ng salamin sa palad ni Hiraya. Parang mga puso natin. Minsan, kailangan muna nating masaktan at dumaan sa maraming pagsubok para maging mas matatag at mas kumikinang. Isinara ni Hiraya ang kanyang palad. Ramdam ang kinis ng mga sea glass. Isang maliit na ngiti ang namutawi sa kanyang mga labi. Sa piling ni Alon, ang pagiging basong tubig ay hindi na parang isang insulto. Sa halip, ito ay parang isang potensyal. Ang tubig ay maaaring maging alon. Ang baso ay maaaring maging isang obra. May workshop ako tuwing Sabado. Alok ni Alon. Kung gusto mong subukang muli, walang bayad. Ang kailangan mo lang dalhin ay ang iyong sarili at ang mga kwentong gusto mong bigyan ng anyo. Sa sandaling yun, isang pag-asa ang sumibol sa puso ni Hiraya. Isang paalala na may buhay sa labas ng gulo na nilikha ni Dakila. Ngunit ang kapayapaan ay panandalian lamang. Habang nagpapaalam na siya kay Alon, tumunog ang kanyang telepono. Si Attorney Diaz. Attorney, napatawag ka? Hiraya, kailangan mong makita to, sabi ng abogado. Ang boses ay puno ng pag-aalala. Nag-send ito ng isang link sa kanya. Binuksan ni Hiraya ang link at ang kanyang mundo ay muling gumuho. Isang artikulo mula sa isang kilalang tabloid online. Ang headline ay malaki at nakakapanira. Montenegro Harris, may itinatagong karelasyon, dahilan ng hiwalayan, ibinunyag. Ang artikulo ay puno ng mga kasinungalingan, mga litratong kuha mula sa malayo na nagpapakita sa kanya na may kausap na ibang lalaki, na sa katotohanan ay mga business partners, mga testimonya mula sa mga hindi nagpakilalang source na nagsasabing matagal na siyang may ibang lalaki kaya't nakikipaghiwalay kay Dakila. Ito ay isang perpektong gawa ng paninira, idinisenyo para gawin siyang kontrabida sa sarili niyang kwento. Dakila, bulong niya. Alam niyang ito ang gawa ng kanyang asawa. Isang desperadong hakbang mula sa isang taong nasusukol. Inasahan niyang makakaramdam siya ng matinding galit, ng pagnanais na gumanti. Ngunit habang nakatayo siya roon, sa tabi ng dagat, ang tanging naramdaman niya ay isang nakakapagod na awa para kay Dakila. Ganoon na ba siya kababaw? Hiraya, ayos ka lang? Tanong ni Alon. Napansin ang biglang pagbabago sa kanyang muka. Tumingin siya kay Elon. Pagkatapos ay sa dagat. Ayos lang ako, sabi niya. At sa pagkakataong yon, naniwala siya sa sarili niyang mga salita. Isa lang itong malakas na alon at hindi ako magpapatinag. Isinara niya ang artikulo at huminga ng malalim. Ang paninira ni Dakila ay hindi na mahalaga. Ang opinyon ng publiko ay ingay na lamang. Ang mahalaga ay ang kapayapaang nagsisimula nang mabuo sa loob niya. Kinabukasan, pagdating niya sa Sinag Tower, ang lobby ay puno ng mga reporter. Ngunit bago pa man niya sila harapin, isang hindi inaasahang bisita ang naghihintay sa kanya sa reception. Isang babaeng nakasuot ng malaking sunglasses at scarf na tumatakip sa kalahati ng kanyang mukha. Mukha siyang balisa at pagod. Ngunit kahit nakatago, kilala ni Hiraya ang tindig na yon. Kilala niya ang boses na yon na narinig niya sa isang recording. Miss Soliman, sabi ng babae sa receptionist, ang boses ay nanginginig.
Kailangan kong makausap si Hiraya. Pakisabi, si Marikit Valdez ito. Humarap si Marikit at nagtama ang kanilang mga mata. Sa isang iglap, nawala ang lahat ng ingay sa paligid. Ang babaeng naging instrumento ng kanyang pagkasira ay narito ngayon sa kanyang harapan. May ibibigay ako sa iyo, sabi ni Marikit. Ang kanyang mga mata, sa likod ng salamin, ay puno ng pinaghalong takot at determinasyon. Isang bagay na kayang sunugin, hindi lang si Dakila, kundi ang buong pamilya Montenegro. Ang hangin sa loob ng malawak na opisina ni Hiraya ay biglang naging mabigat. Sa isang iglap, ang babaeng nasa harapan niya ay hindi na lamang ang kerida ng kanyang asawa. Siya ay isang palaisipan, isang posibleng banta, o isang hindi inaasahang susi. Paakyatin mo siya, utos ni Hiraya sa kanyang sekretarya sa intercom. Ang kanyang boses ay kalmado, ngunit may diin. Hindi niya pinansin ang mga nagtatakang tingin ng kanyang mga staff habang dinadaan nila si Marikit Valdez sa pasilyo. Dinala siya sa opisina ni Hiraya, isang silid na gawa sa salamin na tanaw ang buong lungsod ng Hiraya, ang syudad na simbolo ng kanyang kapangyarihan. Isinara ang pinto. Ngayon, silang dalawa na lang, ang asawa at ang kabit. Inalis ni Marikit ang kanyang salamin at scarf. Ang babaeng palaging nakangiti nang mapang-asar sa mga social events ay wala na. Ang kaharap niya ngayon ay isang babaeng may magulong buhok, namumugto ang mga mata, at may mga pasa sa gilid ng labi na pilit tinatakpan ng makapal na kolorete. Mukha siyang isang manikang basag. Ano ang kailangan mo? Tanong ni Hiraya. Hindi siya nag-abalang paupuin ito. Nanatili siya niyang nakatayo sa likod ng kanyang malaking mesa, isang hadlang na gawa sa kahoy at kapangyarihan sa pagitan nilang dalawa. Nanginginig ang mga kamay ni Marikit habang kinukuha ang kanyang telepono. Gusto kong humingi ng tawad. Isang tuyong tawa ang kumawala kay Hiraya. Tawad? Sa tingin mo ba, pagkatapos ng lahat, ang kailangan ko ay ang paumanhin mo? Alam ko, mabilis na sagot ni Marikit. Ang boses ay basag. Alam kong wala akong karapatan, pero kailangan mong malaman. Ginamit lang nila ako. Ginamit lang ako ni Dakila. At anong inaasahan mong mararamdaman ko? Awa? Tanong ni Hiraya. Ang bawat salita ay may talim. Hindi, sigaw ni Marikit. Inaasahan kong makikinig ka dahil ang lalaking sumira sa'yo, siya rin ang dumurog sa akin. Matapos niyang ilabas ang pekeng balita tungkol sa'yo, itinapon niya na lang ako na parang basura. Sinabi niyang, tapos na ang papel ko. Mayroong pait at galit sa bawat salita ni Marikit. Ngunit mayroon ding isang bagay na mas malalim. Takot. Pero hindi si Dakila ang pinakamasama sa kanilang lahat. Bulong niya, lumapit sa mesa. Oo, duwag siya. Taksil siya. Pero isa lang siyang tuta. Isang sunod-sunuran. Napakunot ang noo ni Hiraya. Anong ibig mong sabihin? Tumingin si Marikit sa kanyang mga mata. Ang voice recording, ang ideya na tawagin kang basong tubig. Hindi yun galing kay Dakila. May nag-utos sa kanya. May nagplano ng lahat. Isang malamig na kaba ang gumapang sa likod ni Hiraya. Sino? Ang pinagkakatiwalaan niyang pinsan, sagot ni Marikit. Ang kanyang boses ay halos hindi marinig. Ang taong laging nasa likod niya, ang anino niya, si Kyle Montenegro. Parang isang bombang sumabog ang pangalan na yon sa loob ng silid. Si Kyle, ang mabait at palangiting si Kyle na laging tumatawag sa kanya ng Ate Hira. Ang taong inakala niyang kakampi niya sa pamilyang yon. Bakit niya gagawin yon? Tanong ni Hiraya. Bagamat sa loob-loob niya, nagsisimula ng mabuo ang larawan, ang inggit, ang ambisyon, ang pagnanasang makuha ang posisyon ng tagapagmana. Dahil alam niyang si Dakila ay mahina
at madaling kontrolin. Paliwanag ni Marikit, ang mga luha ay tuluyan ng bumuhos. Plano ni Kael na sirain si Dakila sa pamamagitan mo. Ginamit niya ako para simulan ang gulo. Alam niyang kapag nalaman mo ang tungkol sa atin, gagawa ka ng iskandalo. At kapag naging magulo ang lahat, papasok siya bilang tagapagligtas, ang mas matino at mas karapat-dapat na Montenegro. Hindi makapaniwala si Hiraya. Ang buong pagtataksil na dinanas niya ay hindi lang pala simpleng pambababae. Isa itong masalimuot na laro para sa kapangyarihan. Isa siyang piyesa sa kanilang maruming laro ng chess. Paano ako maniniwala sa'yo? Pagdududa ni Hiraya, hindi sumagot si Marikit. Sa halip, pinindot niya ang play sa kanyang telepono at inilapag ito sa mesa. Isang boses ang umalingaw-ngaw sa katahimikan ng opisina. Ang boses ni Kael, puno ng pag-uyam at lamig. Simple lang ang gagawin mo, Marikit. Isend mo yan kay Hiraya. Siguraduhin mong maririnig niya ang bawat detalye. At huwag mong kalimutan ang linya ko. Tawagin mo siyang basong tubig. Gusto kong maramdaman niya na wala siyang kwenta. Gusto kong masaktan siya ng husto. Para wala na siyang ibang isipin kundi ang makipaghiwalay. Hayaan mong si Dakila ang magmukhang gago. At kapag nagkahiwalay na sila, doon na ako papasok. Pinatay ni Marikit ang recording. Ang katahimikan na sumunod ay nakakabingi. Tumingin si Hiraya sa labas ng bintana, sa syudad na itinayo niya. Ang kaaway niya ay hindi lang pala ang kanyang asawa. Ang kaaway niya ay ang buong lahi ng mga Montenegro, isang pamilya ng mga ahas na handang manuklaw kahit sa sarili nilang kadugo. Ang sakit na naramdaman niya ay napalitan ng isang bagay na mas mapanganib, isang malamig at kinakalkulang galit. Ang laro ay nagbago. Hindi na ito tungkol sa isang pusong sinugatan. Ito na ay isang digmaan. Dahan-dahan siyang lumingon pabalik kay Marikit na naghihintay ng kanyang hatol. Nakita ni Hiraya ang takot sa mga mata nito, ngunit nakita rin niya ang isang kasangkapan, isang sandata. Anong gusto mong mangyari ngayon? Tanong ni Hiraya. Ang kanyang boses ay hindi na nagtatanong, kundi nag-uutos. Gusto kong makita silang bumagsak, sagot ni Marikit. Ang panginginig ay napalitan ng determinasyon. Gusto kong pagbayaran nila ang ginawa nila sa akin. Tumango si Hiraya. Naglakad siya palapit kay Marikit at sa unang pagkakataon, tiningnan niya ito hindi bilang isang karibal, kundi bilang isang alyado. Gusto mong maghiganti, sabi ni Hiraya, ang kanyang mga mata ay nag-aapoy. At ako, gusto kong lumaya. Inilahad niya ang kanyang kamay, isang alok, isang kontrata na sinelyuhan ng kanilang parehong pagkasuklam. Baka matutulungan natin ang isa't isa. Ang alyansa sa pagitan ni Hiraya at Marikit ay hindi ipinanganak mula sa tiwala, kundi mula sa isang parehong layunin, ang pagbagsak ng mga Montenegro. Sa sumunod na mga araw, ang opisina ni Hiraya ay naging isang war room. Kasama si Attorney Diaz at isang team ng mga pinakamahuhusay na investigador, pinag-aralan nilang mabuti ang bawat ebidensyang ibinigay ni Marikit, mga text message, mga bank transfer, at lalo na ang mga recording ng pag-uusap nila ni Kael. Hindi natin pwedeng ilabas to ng sabay-sabay, sabi ni Attorney Diaz habang pinapakinggan ang isang recording. Kailangan nating maging matalino. Gagamitin natin to para sirain sila mula sa loob. Ang plano ay simple ngunit mapanganib. Hindi nila direktang aatakehin si Kael. Sa halip, magpapakalat sila ng mga impormasyon sa loob mismo ng Montenegro Corporation, mga impormasyong magtatanim ng pagdududa sa isip ni Dakila laban sa sarili niyang pinsan. Gagamitin nila ang arogansya at pagiging paranoid ni Dakila laban dito. Habang ang kanyang legal team ay nagtatrabaho, si Hiraya ay kailangang harapin ang isa pang laban, ang opinyon ng publiko. Ang tabloid article na inilabaabnis ni Dakila ay kumalat na.
Sa social media siya ang kontrabida. Ang mga komento ay puno ng panghuhusga mula sa mga taong walang alam sa tunay na kwento. Ay nako, isa na namang gold digger na nagsawa na. Kawawa naman si Sir Dakila. Halatang mahal na mahal niya ang asawa niya. Kitang-kita naman sa mga mata ni Mrs. Montenegro, malandi. Dati, ang mga salitang ito ay dudurog sa kanya. Ngunit ngayon, habang binabasa niya ang mga ito, wala na siyang maramdaman, kundi isang nakakapagod na pagkayamot. Ang mga ingay sa labas ay hindi na mahalaga. Ang tanging mahalaga ay ang digmaan na kailangan niyang ipanalo. Sa kabilang panig ng lungsod, si Dakila Montenegro ay nagagalak sa kanyang pansamantalang tagumpay. Kasama ang kanyang ama, binubuo nila ang isang narrative para sa media, ang kwento ng isang mabuting asawa na sinaktan at pinagtaksilan. Sa isang panayam sa TV, umarte siyang nasasaktan, pilit na pinipigilan ang mga pekeng luha. Mahal na mahal ko si Hiraya, sabi niya sa reporter, ang kanyang boses ay puno ng drama. Handa akong gawin ang lahat para maayos ang aming pamilya. Sana lang, matauhan na siya at bumalik sa akin. Samantala, si Kyle ay nagmamasid lamang mula sa anino, nasisiyahan sa pagkakagulo. Para sa kanya, lahat ay umaayon sa kanyang plano. Hindi niya alam na ang babaeng minaliit niya ay naghahanda na ng patibong para sa kanya. Isang hapon, hindi na kinaya ni Hiraya ang bigat ng lahat. Kailangan niya ng pahinga. Kailangan niya ng katahimikan. Naalala niya ang alok ni Alon. Nag-drive siya papunta sa Kalinaw. Pagdating niya, naabutan niya si Alon na nagtatrabaho sa isang bagong eskultura. Napadalaw ka, sabi ni Alon. Isang ngangiti ang sumilay sa kanyang labi. Hindi siya nagtanong tungkol sa mga balita, tungkol sa iskandalo. Tiningnan niya lang si Hiraya na para bang isa siyang ordinaryong tao. Kailangan ko lang huminga, aminado si Hiraya. Kung ganoon, nasa tamang lugar ka, sagot ni Alon. Inabutan niya si Hiraya ng isang pares ng makapal na gwantes at isang maliit na martilyo. Gusto mong sumubok? Itinuro niya ang isang kahon na puno ng mga basag na tiles. Minsan, ang pinakamagandang paraan para ayusin ang isang bagay ay durugin muna ito ng husto. Sa una, nag-atubili si Hiraya, ngunit pagkatapos ay kinuha niya ang martilyo. Sinimulan niyang basagin ang mga tiles. Bawat hampas ay may kasamang bigat. Ang galit niya kay Dakila, ang sakit ng pagtataksil, ang bigat ng responsibilidad. Hinampas niya ito ng paulit-ulit. Hindi lang ang mga tiles ang binabasag niya, kundi pati na rin ang mga pader na itinayo niya sa paligid ng kanyang puso. Nang siya'y mapagod, humihingal, at pawisan, naupo siya sa sahig sa gitna ng mga basag na piraso. Ngunit sa halip na makaramdam ng pagkasira, naramdaman niya ang isang kakaibang gaan. Masarap sa pakiramdam, di ba? Sabi ni Alon, naupo sa tabi niya. Tumango si Hiraya, isang maliit na ngiti ang namutawi sa kanyang labi. Oo. Ngayon, sabi ni Alon, simulan na nating buuin muli. Magkasama nilang pinulot ang mga piraso at sinimulang idikit sa isang blankong canvas na gawa sa kahoy, bumubuo ng isang mosaic. Nagkwentuhan sila tungkol sa mga bagay na simple at malayo sa magulong mundo ni Hiraya. Sa piling ni Alon, nakahanap siya ng isang santuwaryo. Habang abala si Hiraya sa pagbuo ng kanyang mosaic, isang email ang ipinadala mula sa isang anonymous source patungo sa personal na email address ni Dakila Montenegro. Ang subject, sino ang tunay na ahas sa iyong hardin? Ang laman ng email ay isang maikling audio clip. Hindi ito ang recording ng pag-uusap ni Kael at Marikit. Isa itong maingat na pinutol na bahagi, isang bahagi, kung saan malinaw na maririnig ang boses ni Kael na tumatawa habang sinasabi, hayaan mong si Dakila ang magmukhang gago. Nasa kanyang temporary suite sa isang 5-star hotel si Dakila. Kalalabas lang mula sa isang matagumpay na panayam sa TV. Nagsasalin siya ng mamahaling whiskey sa isang baso. Isang ngiti ng tagumpay ang nasa kanyang mga labi.
Sa isip niya, siya na ang panalo sa laban na ito. Siya ang biktima. Siya ang kakampihan ng publiko. Ngunit ang pagbuzz ng kanyang laptop ay pumutol sa kanyang pagdiriwang. Isang email mula sa isang hindi kilalang sender. Ang subject, sino ang tunay na ahas sa iyong hardin? Napakunot ang kanyang noo. Akala niya ay isa na namang spam o hate mail mula sa mga taga-suporta ni Hiraya. Buburahin na sana niya ito, ngunit may kung anong nag-udyok sa kanya na buksan. Ang laman ng email ay isang maikling audio clip, walang text, walang paliwanag. Dahil sa kuryosidad, pinindot niya ang play. Isang pamilyar na tawa ang unang narinig niya. Ang tawa ng kanyang pinsan. At pagkatapos, ang mga salitang tumatak na parang mainit na bakal sa kanyang ego. Hayaan mong si Dakila ang magmukhang gago. Tumigil ang mundo ni Dakila. Pinakinggan niya ulit. At muli. At muli. Ang bawat pag-ulit ay nagdadala ng mas matinding kirot. Ito ang boses ni Kael. Walang duda. Ito ang kanyang tono, ang kanyang paraan ng pagtawa. Ang unang reaksyon niya ay pagtanggi. Hindi. Gawa-gawa lang to. Bulong niya sa sarili. Isang cheap trick mula kay Hiraya. In-edit nila, to para sirain kami. Ngunit habang paulit-ulit niyang pinapatugtog ang clip, ang buto ng pagdududa ay nagsimulang mag-ugat sa kanyang isip. Ang mga salitang yon, bakit iyon ang sasabihin niya? Biglang nagbago ang lahat. Ang bawat alaala niya kasama si Kael sa mga nakaraang linggo ay bumalik. Ngunit ngayon, mayroon ng bahid ng lason, ang sobrang pagsuporta ni Kael sa kanyang mga plano. Ang mga payo nito na, hayaan mo na si Ate Hira. Pinsan, mas mabuti pa na wala siya. Ang pagiging voluntaryo nito na asikasuhin ang ilang maliliit na problema sa kumpanya habang abala si Dakila sa kanyang personal na krisis. Ang mga ito ba ay pagtulong o mga hakbang ng isang ahas na naghihintay ng tamang pagkakataon para tumuklaw? Ang ngiti ng tagumpay ni Dakila ay naglaho, napalitan ng isang malamig at mapanganib na titig. Ang takot na mapaglaruan, lalo na ng sarili niyang kadugo, ay mas masahol pa kaysa sa takot na iwanan ni Hiraya. Ang pagiging gago sa mata ng iba ang kanyang pinakamalaking bangungot. Hindi siya nagpadala sa emosyon. Ang isip niya na sinanay sa mundo ng korporasyon ay mabilis na kumalkula. Hindi niya pwedeng kumprontahin si Kael. Kailangan niya ng mas matibay na ebidensya. Binuksan niya ang kanyang secure access sa internal server ng Montenegro Corporation. Naghahanap siya ng kahit anong mali, kahit anong hindi pangkaraniwan sa mga transaksyon na hinawakan ni Kael kamakailan. Sa una, lahat ay mukhang malinis. Ngunit pagkatapos ng halos isang oras na paghahanap, nakita niya ito. Isang maliit na bagay na madaling palampasin. Isang wire transfer patungo sa isang offshore account na inaprubahan ni Kael gamit ang kanyang emergency powers. Hindi kalakihan ang halaga, ngunit hindi ito nakalog ng maayos. Ang pangalan sa account, MV Holdings, MV Marikit Valdez, para siyang sinuntok sa sikmura. Ang lahat ay biglang nag-ugnay. Si Kael at si Marikit. Ang galit ni Dakila ay umabot sa sukdulan, ngunit hindi ito isang maingay na galit. Ito ay isang tahimik at nagyayelong puot. Ang kanyang kaaway ay hindi lang pala si Hiraya. Mayroon pa siyang isang traidor na kailangang harapin. Isang traidor na mas malapit at mas mapanganib. Isinara niya ang kanyang laptop. Ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakakuyom. Tumingin siya sa bintana, sa mga ilaw ng syudad. Ang digmaan ay hindi na lamang tungkol sa isang babae. Ito na ngayon ay tungkol sa kanyang trono. Kyle. Bulong niya sa dilim. Ang pangalan ay parang isang sumpa. Pinsan, tingnan natin kung sino ang magmumukhang gago sa huli. Ang gabi para kay Dakila Montenegro ay naging isang mahabang bangungot ng pagkalkula at paghihinala. Ang bawat anino sa kanyang hotel suite
ay tila nag-aanyong Kyle, tumatawa at tinatawag siyang gago. Ang lason ng pagdududa na itinanim ng email ni Hiraya ay mabilis na kumalat sa kanyang buong sistema. Kinabukasan, hindi siya pumasok sa opisina. Sa halip, ipinatawag niya si Kyle sa pribadong library ng mansyon ng kanilang pamilya, ang parehong lugar kung saan siya ay hinusgahan ng kanyang ama. Ngayon, siya naman ang magiging hukom. Dumating si Kyle, nakangiti at walang kamalay-malay. Pinsan, pinatawag mo raw ako. May problema ba? Hindi sumagot si Dakila. Nakaupo siya sa malaking silyang leather ng kanyang ama. Ang kanyang mukha ay hindi mabasa. Sa mesang nasa pagitan nila, nakapatong ang isang tablet. Kumusta na ang MV Holdings? Tanong ni Dakila. Ang kanyang boses ay kasing lamig ng yelo. Ang nangiti ni Kael ay bahagyang natigilan. MV Holdings? Hindi ako pamilyar diyan, pinsan. Isa ba yan sa mga bagong investment natin? Huwag mo na akong lokohin, Kael, sabi ni Dakila. Ang kanyang boses ay dahan-dahang tumataas. Islinide niya ang tablet sa ibabaw ng mesa. Nasa screen ang kopya ng wire transfer. Ito ba ang bayad mo sa serbisyo ni Marikit Valdez? Ang mukha ni Kael ay biglang namutla. Nawala ang lahat ng pagkukunwari. Saan mo nakuha yan? Hindi na yan mahalaga. Tumayo si Dakila. Ang kanyang mga kamay ay nakakuyom sa kanyang likuran. Ang mahalaga ay ang katotohanan na habang ako ay abala sa pag-aayos ng gulong sinimulan mo, ikaw naman ay abala sa pagsaksak sa akin patalikod. Hindi mo naiintindihan, Dakila. Pagdadahilan ni Kael, tumatayo na rin. Ginawa ko yon para sa pamilya. Masyado kang malambot kay Hiraya. Sinisira ka niya. Sinisira niya tayong lahat. Isang malakas na tawa, puno ng kapaitan, ang kumawala kay Dakila. Para sa pamilya? O para sa sarili mo? Para makuha mo ang posisyon ko? Sa wakas, lumabas ang tunay na kulay ni Kael. Isang ngising mapanghamak ang gumuhit sa kanyang mga labi. At kung para sa akin nga, ano ngayon? Tingnan mo ang sarili mo, Dakila. Isang simpleng babae lang, hindi mo na kontrol. Pinaglaruan ka ni Hiraya sa sarili mong pamamahay. Kung ako ang nasa posisyon mo, hinding-hindi mangyayari iyon. Ako ang mas karapat-dapat mamuno sa pamilyang to, hindi isang duwag na tulad mo. Ang salitang duwag ang huling gatilyo. Sa isang mabilis na kilos, sinugod ni Dakila si Kael. Sinuntok niya ito sa mukha. Isang suntok na puno ng lahat ng kanyang galit at pagkapahiya. Bumagsak si Kael sa sahig. Dugo ang umagos mula sa kanyang labi. Sa akin mo pa talaga sinabi iyan, sigaw ni Dakila. Humihingal. Ikaw na gumamit ng mga babae para gawin ang marumi mong trabaho. Ngunit kahit nakahiga, tumawa si Kael. Kahit anong gawin mo, talo ka pa rin. Pinsan, dahil sa huli, mas matalino si Hiraya sa'yo. At mas tuso ako. Itinulak ni Dakila ang isang malaking estante ng libro. Naglaglagan ang mga ito sa sahig, isang simbolo ng kaayusan ng kanilang pamilya na tuluyan ng gumuho. Lumabas siya ng library, iniwan si Kael, naduguan at tumatawa na parang isang demonyo. Ang pagtataksil ng sarili niyang kadugo ang nagtulak kay Dakila sa bingit ng kawalan. Pakiramdam niya ay wala na siyang kakampi. Wala na siyang pag-asa at sa desperasyon, isang masamang ideya ang nabuo sa kanyang isip. Isang ideyang mas marumi at mas malupit kaysa sa lahat ng kanyang nagawa. Kung hindi niya kayang talunin si Hiraya sa legal na paraan o sa pamamagitan ng public opinion, tatargetin niya ang isang bagay na hindi nito kayang ipagtanggol. Isang bagay na sagrado para sa kanya, ang alaala ng kanyang ina. Ang pamana ng Sinag Group. Ginugol niya ang buong magdamag sa kanyang opisina, hindi para magtrabaho, kundi para maghalungkat. Kinalkal niya ang bawat lumang dokumento, bawat artikulo tungkol sa yumaong si Lilia Soliman, ang ina ni Hiraya. Hinanap niya ang kahit anong dumi, kahit anong butas,
kahit anong pwede niyang gamitin. At natagpuan niya ito, isang maliit na detalye mula sa mga unang taon ng Sinag Group, isang pangalan ng isang early investor na may questionableng reputasyon, isang taong nasangkot sa isang financial scandal, maraming taon na ang nakalipas, ngunit hindi napatunayan. Ito na ang kanyang sandata. Hindi niya kailangan ng katotohanan. Ang kailangan niya lang ay isang binhi ng kasinungalingan. Sa tulong ng mga pekeng dokumento na ginawa ng kanyang mga tauhan at ng mga testimonya mula sa mga binayarang saksi, binuo niya ang isang nakakalason na kwento na ang Sina Group ay hindi itinayo mula sa pawis at talino, kundi mula sa maruming pera. Na ang yumaong ina ni Hiraya ay hindi isang magaling na negosyante, kundi isang oportunista. Kinuha niya ang kanyang telepono at tinawagan ng tabloid reporter na si Jerry. "Jerry, may bago akong kwento para sa'yo," sabi ni Dakila. Ang kanyang boses ay walang kabuhay-buhay, puno ng kalupitan. Isang kwentong magpapabago sa lahat. Siguraduhin mong ito ang magiging headline bukas. Kinabukasan, habang si Hiraya ay nasa kanyang penthouse, payapang umiinom ng tsa at tinitingnan ang isang maliit na mosaic na sinimulan niyang gawin sa workshop ni Alon, isang simbolo ng kanyang pagbangon. Nakabukas ang TV sa isang news channel. Biglang pumasok ang isang breaking news report. Ang mukha ng isang news anchor ay lumitaw, seryoso, at nag-aalala. Isang malaking eskandalo ang sumasalubong ngayon sa isa sa mga pinakamalaking korporasyon sa bansa. Ayon sa mga dokumentong nakalap ng aming news team, ang pundasyon ng Sina Group of Companies na pinamumunuan ngayon ni Hiraya Soliman Montenegro ay sinasabing nagmula sa mga iligal na transaksyon na kinasangkutan ng yumaong founder nito na si Lilia Soliman. Ang tasa ng tsa ay nalaglag mula sa kamay ni Hiraya. Nabasa ang sahig, ngunit hindi niya ito naramdaman. Ang kanyang mga mata ay nakatutok sa screen, sa mga pekeng dokumento na ipinapakita, sa litrato ng kanyang minamahal na ina na ngayon ay dinudungisan sa harap ng buong mundo. Ang lahat ng lakas na inipon niya, ang lahat ng pader na itinayo niya ay gumuho sa isang iglap. Ang atake ay hindi na para sa kanya. Ito ay para sa kanyang ina. At sa unang pagkakataon, mula nang magsimula ang lahat, naramdaman ni Hiraya ang tunay na takot. Ang kanyang mga binti ay nanghina. Ang kanyang paghinga ay naging mababaw. Napahawak siya sa mesa para suportahan ang sarili, nanginginig. Ang kasinungalingan ay kumalat na parang apoy. Sa loob lamang ng ilang oras, ang pangalan ng kanyang ina at ang integridad ng Sina Group ay naging pangunahing usapan sa bawat news outlet, sa bawat social media platform. Ang ginawa ni Dakila ay hindi lang isang simpleng paninira. Ito ay isang assassination ng karakter. Isang pag-atake sa isang taong hindi na kayang ipagtanggol ang sarili. Ang epekto sa kumpanya ay mabilis at malupit. Ang stock market ay nagbukas na bagsak ang presyo ng shares ng Sina Group. Ang mga telepono sa opisina ay walang tigil sa pagtunog. Mga nag-aalalang investor, mga galit na partner, at mga miyembro ng board na humihingi ng isang emergency meeting. Si Hiraya ay nakaupo sa boardroom. Sa dulo ng isang mahabang mesa, kaharap ang mga taong pinagkakatiwalaan ng kanyang ina. Ngunit ngayon, sa mga mata nila, hindi paggalang ang nakikita niya, kundi pagdududa. "Hiraya, kailangan nating sagutin ang mga akusasyong ito," sabi ni Mr. De Leon, ang pinakamatandang miyembro ng board. Ang katahimikan natin ay nagmumukhang pag-amin sa kasalanan. "Paano natin sasagutin ang isang bagay na gawa-gawa lang?" Sagot ni Hiraya. Ang kanyang boses ay pagod at bahagyang nanginginig. Lahat ng ito ay kasinungalingan. Ngunit ang mga dokumentong ipinakita nila, mukhang lehitimo, giit ng isa pa. Kailangan nating buksan ang ating mga libro, maging transparent, patunayan na walang katotohanan ang lahat ng ito. Ang bawat salita nila ay parang isang dagok sa kanya. Ang pagdudahan ng pamana ng kanyang ina
ay isang bagay na hindi niya kayang tanggapin. Pakiramdam niya ay binigo niya ito. Ang personal niyang laban kay Dakila ay nadamay na ang kumpanyang buong buhay na pinaghirapan ng kanyang ina. Ang kasalanan ay gumapang sa kanyang puso. Mas masakit pa kaysa sa pagtataksil. Matapos ang isang mahaba at tensyonadong pulong, nagkulong si Hiraya sa kanyang opisina. Nakatitig siya sa malaking larawan ng kanyang ina na nakasabit sa dingding, isang babaeng nakangiti, puno ng lakas at determinasyon. "Patawad, ma," bulong niya sa larawan. Ang mga luha ay nagsimula ng mamuo sa kanyang mga mata. "Patawarin mo ako. Hindi ko dapat hinayaang mangyari to." Sa gitna ng kanyang pagdadalamhati, tumunog ang kanyang telepono. Si Alon. Nakita niya ang pangalan nito sa screen. Isang bahagi niya ay gustong sagutin, gustong marinig ang mahinahon nitong boses. Ngunit ang isa pang bahagi ay nahihiya. Nahihiya siyang harapin ang kahit sino. Pakiramdam niya ay nababalot siya ng dumi na ikinalat ni Dakila. Pinatay niya ang tawag. At nang tumawag ito muli, pinatay niya ang kanyang telepono. Ayaw niyang madamay si Alon sa gulo niya. Ang mundo ni Alon ay payapa, puno ng sining at kahulugan. Ang mundo niya ngayon ay isang circus ng kasinungalingan at paghihiganti. Itinayo niya ang isang pader sa pagitan nilang dalawa sa pag-aakalang pinoprotektahan niya ito. Ang totoo, ikinukulong niya lalo ang kanyang sarili. Nang gumabi, hindi siya umuwi. Sa halip, nagmaneho siya ng walang direksyon. Ang mga ilaw ng syudad ay lumalabo dahil sa kanyang mga luha. Dinala siya ng kanyang sasakyan sa baybayin, malapit sa lugar kung saan niya unang nakita ang gallery ni Elon. Umulan. Malakas na ulan na humahampas sa windshield ng kanyang kotse. Pinatay niya ang makina at pinanood lamang ang pagbagsak ng ulan. Ang bawat patak ay tila sumasalamin sa kanyang nararamdaman. Ito na ba ang katapusan? Ito na ba ang kanyang pagkatalo? Mananalo ba si Dakila? Ang mga tanong ay paulit-ulit sa kanyang isip, ngunit wala siyang mahanap na sagot. Pakiramdam niya ay nawala na ang lahat. Ang kanyang pag-ibig, ang kanyang dignidad, at ngayon, ang reputasyon ng kanyang pamilya. All is lost. Sa labas, sa gitna ng ulan, isang anino ang dahan-dahang lumapit sa kanyang kotse. Isang anino na may hawak na payong. Kinabahan si Hiraya. Ngunit nang makilala niya kung sino ito, ang kaba ay napalitan ng pagkagulat. Si Elon. Kumatok ito ng marahan sa bintana. Pinunasan ni Hiraya ang kanyang mga luha at binuksan ang pinto. "Anong ginagawa mo dito?" Hindi sumagot si Alon. Sa halip, inilahad nito ang kanyang kamay. "Halika," sabi nito sa isang mahinang boses. "Hindi ka pwedeng mag-isa ngayon." "Umalis ka na," sabi ni Hiraya. Ang boses ay basag. "Gulo lang ang dala ko. Ayokong madamay ka pa." Umiling si Alon. Ang mga alon ay hindi natatakot sa bagyo, Hiraya. Sumasabay sila rito. Hindi nito ibinaba ang kanyang kamay. "Halika na. Magtiwala ka sa akin." Tinitigan ni Hiraya ang kamay ni Alon. Pagkatapos ay ang mga mata nito, mga matang hindi naguhusga, kundi nag-aalok ng kanlungan. Sa isang iglap, bumigay ang lahat ng pader na itinayo niya. Humagulgol siya, isang iyak na naglalaman ng lahat ng sakit na kinimkim niya. Ngunit hindi niya tinanggap ang kamay ni Alon. Isinara niya ang pinto. "Umalis ka na, please." Pakiusap niya mula sa loob. Kailangan niyang harapin ito ng mag-isa. Nakita niya si Alon na tumayo roon ng ilang sandali, bago malungkot na tumalikod at naglakad palayo sa ilalim ng ulan. Ang pag-alis nito ay parang isang huling sinag ng pag-asa na nawala. Naiwan siyang mag-isa sa dilim, sa loob ng kanyang kotse, kasama ang ulan at ang kanyang mga demonyo. Iniyak niya ang lahat. Ang pagod, ang sakit, ang pagkabigo. Ngunit habang nauubos ang kanyang mga luha, isang bagay ang nagsimulang magbago sa loob niya. Ang matinding kalungkutan
ay dahan-dahang nagbigay daan sa isang pamilyar na pakiramdam, isang nagyeyelong galit. Tumingin siya sa kanyang refleksyon sa salamin na basang-basa ng ulan. Nakita niya ang isang babaeng wasak. Ngunit sa likod ng mga luhang iyon, nakita niya muli ang kislap na una niyang nakita nung araw na matanggap niya ang voice recording, ang ningas ng isang mandirigma. Hindi pa tapos ang laban. Hindi niya hahayaang ang kasinungalingan ni Dakila ang maging huling salita. Hindi niya bibiguin ang kanyang ina. Kinuha niya ang kanyang telepono at muli itong binuksan. Dahan-dahan, ang kanyang mga nanginginig na daliri ay nagdial ng isang numero. "Attorney Diaz," sabi niya. Ang kanyang boses ay mahina, ngunit matatag, na may bagong determinasyon. "Bukas ng umaga, tawagin mo lahat ng media, lahat ng istasyon ng TV, lahat ng dyaryo." May sandaling katahimikan sa kabilang linya. "Anong gagawin na natin, Hiraya?" Huminga ng malalim si Hiraya. Pinupunasan ang huling bakas ng luha sa kanyang pisngi. Ang gabi ng kawalan ay nagsilang ng isang bagong umaga ng pakikipaglaban. Oras na para tapusin ang lahat. Mag-oorganisa tayo ng isang press conference. Ang press conference hall ay puno ng mga tao. Ang bawat sulok ay sinisiksik ng mga reporter, mga cameraman, at mga online blogger. Lahat ay nag-aabang sa kung ano ang sasabihin ng babaeng nasa gitna ng pinakamalaking iskandalo sa taon. Ang hangin ay puno ng bulungan at espekulasyon. Magde-deny ba siya? Magwawala? O tuluyan ng susuko? Sa backstage, nakatayo si Hiraya sa harap ng isang salamin. Inaayos ang kanyang simpleng itim na business suit. Hindi siya naglagay ng maraming kolorete. Ang tanging alahas na suot niya ay isang maliit na kwintas na may pendant na hugis saraw. Ang simbolo ng Sinag Group, isang regalong bigay sa kanya ng kanyang ina. "Handa ka na ba?" tanong ni Attorney Diaz, lumapit sa kanya. Huminga ng malalim si Hiraya. Mas handa pa kaysa dati. Hindi ito ang Hiraya na nagkulong sa kanyang kotse kagabi. Ang babaeng haharap sa mundo ngayon ay hindi na biktima. Siya ay isang reyna na handang bawiin ang kanyang kaharian. Sa kabilang panig ng lungsod, sa Montenegro Tower, si Dakila at ang kanyang ama, si Don Ignacio, ay nanonood sa isang malaking TV screen sa boardroom. Kasama nila ang iba pang miyembro ng pamilya, kabilang si Kael, na may pasa pa rin sa mukha ngunit may ngiti ng tagumpay sa kanyang labi. Para sa kanila, ito na ang huling hininga ng kalaban. Sa maliit na gallery sa tabi ng dagat, si Alon ay nakatayo sa harap ng isang maliit na TV. Ang kanyang mga kamay ay puno ng putik. Tumigil siya sa kanyang ginagawa. Ang kanyang puso ay puno ng pag-aalala at pag-asa para sa babaeng nagpakita sa kanya ng kanyang mga sugat. Dumating na ang sandali. Lumabas si Hiraya sa entablado. Ang pag-flash ng daan-daang kamera ay parang kidlat. Ang mga tanong ay sabay-sabay na ibinabato sa kanya. Ngunit hindi siya natinag. Naglakad siya ng diretso sa podium. Ang kanyang bawat hakbang ay may bigat at layunin. Inayos niya ang mikropono at tiningnan ang dagat ng mga mukha sa kanyang harapan. Huminto ang lahat ng ingay. Ang buong silid ay naghihintay. "Magandang umaga sa inyong lahat." Simula niya, ang kanyang boses ay malinaw at matatag. Umaalingaw-ngaw sa buong hall. "Pinatawag ko kayo ngayon hindi para sagutin ang mga kasinungalingang ibinabato sa aking ina at sa kumpanyang kanyang itinatag." Isang bulungan ng pagkagulat ang dumaan sa mga manunood. "Nandito ako," pagpapatuloy niya, "para ipakita sa inyo ang katotohanan." Ibinigay niya ang isang senyas sa kanyang staff. Ang malaking screen sa likod niya ay biglang umilaw at ang unang lumabas dito ay isang pamilyar na pangalan, Kael Montenegro. Sa boardroom ng mga Montenegro, nanlaki ang mga mata ni Kael. Nanigas si Dakila sa kanyang kinauupuan. At pagkatapos isang audio file ang pinatugtog. Ang malinaw na boses ni Kael ay pumuno sa press conference hall
at sa bawat sala at opisina na nanonood sa buong bansa. Tawagin mo siyang basong tubig. Gusto kong maramdaman niya na wala siyang kwenta. Hayaan mong si Dakila ang magmukhang gago. At kapag nagkahiwalay na sila, doon na ako papasok. Isang kolektibong paghinga ng pagkagulat ang maririnig mula sa mga reporter. Ang camera ay mabilis na nag-focus sa screen kung saan ipinakita ang mga kopya ng mga text messages sa pagitan ni Kael at Marikit at ang bank transfer patungo sa MB Holdings. Ang inyong narinig, sabi ni Hiraya habang ang mga ebidensya ay patuloy na lumalabas sa screen, ay hindi lamang isang simpleng pagtataksil ng isang asawa. Ito ay isang kalkuladong plano, isang ahas na laro ng kasakiman at ambisyon sa loob mismo ng pamilya Montenegro, kung saan ginamit nila ako, ang aking asawa, at ang isa pang babae bilang mga piyesa. Sa Montenegro Tower, sumiklab ang gulo. Ano ang kalokohan to? Sigaw ni Don Ignacio nakaturo kay Kael. Traidor! Hindi! Gawa-gawa lang yan! Sigaw pabalik ni Kael, habang si Dakila ay nakatulala lamang, hindi makapaniwala sa kanyang nakikita. Ang buong pundasyon ng kanilang pamilya ay gumuho sa harap mismo ng kanilang mga mata. Bumalik ang atensyon kay Hiraya sa podium. At tungkol naman sa aking ina, pagpapatuloy niya, ang kanyang boses ay bahagyang nanginig, ngunit dahil sa pagmamahal, hindi sa kahinaan. Hindi ko siya ipagtatanggol dahil ang kanyang pamana ay hindi kailangan ng depensa. Sa halip, ikukwento ko siya sa inyo. Ikinuwento niya kung paano nagsimula si Lilia Soliman sa wala. Kung paano nito ibinenta ang lahat ng ari-arian para lamang makapagsimula. Kung paano nito pinagsabay ang pagiging ina at negosyante. Ang kanyang mga salita ay puno ng pagmamahal at paghanga. Tinawag nila akong basong tubig, sabi ni Hiraya. Ang kanyang mga mata ay naglakbay sa buong silid. Simple, walang kulay, madaling baliwalain, at sa loob ng 10 taon, naniwala ako roon. Itinago ko ang sarili kong liwanag para hindi masapawan ang iba. Huminga siya ng malalim, handa na para sa kanyang huling salita. Ngunit natutunan ko na kahit ang isang simpleng basong tubig, kapag tinamaan ng tamang liwanag, ay kayang lumikha ng isang magandang bahaghari. Ang aking ina ang nagturo sa akin kung paano hanapin ang liwanag na yon sa aking sarili. Kaya't bilang pagtatapos, anunsyo niya, ang kanyang boses ay puno ng bagong lakas. Inaanyayahan ko kayong lahat sa susunod na buwan para sa pagbubukas ng isang art project na matagal ko nang pinapangarap. Ito ay isang proyektong magpapakita ng ganda sa mga bagay na simple, ng lakas sa mga bagay na basag, at ng pag-asa sa mga pusong nasaktan. Isang huling imahe ang lumabas sa screen, ang logo ng proyekto, mga eleganteng salita na nakasulat sa isang simpleng background. Ito ang aking sagot sa lahat ng kanilang paninira. Ang aking testimonya, ang aking pagbangon. Ito ang liwanag sa basong tubig. Pagkatapos noon, tumalikod siya at umalis sa entablado, hindi na tumanggap ng anumang tanong. Nag-iwan siya ng isang nakabibinging katahimikan na sinundan ng isang pagsabog ng kaguluhan mula sa media. Habang naglalakad siya sa backstage, ang stock market app sa telepono ni Attorney Diaz ay nag-flash ng pula. Ang shares ng Montenegro Corporation ay bumabagsak. Mabilis. Walang preno? Sa gallery, napangiti si Alon, isang ginangiting puno ng paghanga, at sa boardroom ng mga Montenegro, napatayo si Dakila, nanginginig. Tumingin siya sa TV screen, sa imahe ni Hiraya na papalayo. Napagtanto niya sa wakas. Hindi lang siya natalo sa isang laban sa korte, natalo siya sa lahat. Nawala sa kanya ang babaeng hindi niya kailanman tunay na pinahalagahan, at sa proseso, nawala rin niya ang kanyang sarili. Ang lahat ay tapos na. Ang pagbagsak ng imperyo ng Montenegro ay mas mabilis pa kaysa sa inaasahan ng lahat. Ang press conference ni Hiraya ay hindi lang isang bomba.
Isa itong lindol na yumanig sa pundasyon ng kanilang pamilya. Ang mga ebidensya laban kay Kael ay sapat na para sa corporate fraud at iba pang kaso. Mabilis siyang itiniwalag ng board at inaresto ng mga awtoridad. Ang kanyang pagtatangka na agawin ang kapangyarihan ay nagtapos sa kanyang pagkakakulong. Si Don Ignacio Montenegro, ang patriarka na nagtayo ng kanilang pangalan mula sa wala, ay hindi kinaya ang kahihiyan. Inatake ito sa puso isang araw matapos ang press con. Nakaligtas siya. Ngunit ang dating makapangyarihang Don ay isa na lamang anino ng kanyang sarili, nakakulong sa isang wheelchair at hindi na halos makapagsalita. At si Dakila ang naiwang mag-isa sa gitna ng mga guho. Nawala sa kanya ang lahat. Ang posisyon niya bilang CEO ay sinuspinde. Ang tiwala ng mga investor ay naglaho. Ang paggalang ng lipunan ay naging pangungutya. Ngunit ang pinakamasakit sa lahat, nawala sa kanya ang tanging bagay na hindi niya napagtantong mahalaga pala hanggang sa huli na ang lahat. Ang kanyang pamilya. Kahit gaano pa ito kasama, ang araw ng huling pagdinig para sa kanilang annulment ay dumating. Hindi na ito isang laban. Isa na lamang itong formalidad. Isang seremonya para sa paglilibing ng isang patay na pagsasama. Isang araw, bago ang pagdinig, nakatanggap si Hiraya ng isang text message mula sa isang hindi pamilyar na numero. Hiraya, si Dakila to. Pwede ba tayong mag-usap? Sa huling pagkakataon, walang kamera, walang abogado, tayo lang, sa dati nating tagpuan. Ang dati nilang tagpuan ay isang maliit at tahimik na coffee shop malapit sa universidad kung saan sila unang nagkakilala. Isang lugar na puno ng mga alaala ng isang mas simpleng panahon bago pa man pumasok ang pera at kapangyarihan. Nag-alinlangan si Hiraya, ngunit may isang bahagi sa kanya na nagsasabing kailangan niya ito para sa isang tunay na pagsasara. Kinabukasan, pumunta siya. Nauna siyang dumating at umupo sa isang sulok. Pagkalipas ng ilang minuto, dumating si Dakila. Ang lalaking pumasok sa coffee shop ay hindi na ang aroganteng si Dakila Montenegro. Ang kanyang mga mamahaling damit ay pinalitan ng simpleng polo shirt. Ang kanyang buhok ay hindi na perpektong nakaayos at ang kanyang mga mata ay nawalan na ng dating apoy. Ang nakikita na lang ni Hiraya ay isang pagod at talunang lalaki. Mukha itong tumanda ng 10 taon. Naupo ito sa tapat niya. Sa loob ng ilang sandali, walang nagsalita. Ang tanging maririnig ay ang tunog ng paggawa ng kape at ang mahinang musika sa loob ng shop. Salamat sa pagdating, basag ni Dakila sa katahimikan. Ang kanyang boses ay bahagyang paos. Hindi sumagot si Hiraya. Naghintay lang siya. Wala na akong hihingin. Pagpapatuloy ni Dakila, nakatingin sa kanyang mga kamay na nakapatong sa mesa. Wala na akong karapatan. Alam kong ako ang may kasalanan sa lahat. Ang katangahan ko, ang pride ko. Sinira ko ang lahat. Tumingin ito sa kanya at sa unang pagkakataon, nakita ni Hiraya ang isang bagay na totoo sa kanyang mga mata. Pagsisisi. Gusto ko lang malaman. Sabi niya, ang kanyang boses ay nanginginig. Sa 10 taon nating pagsasama, minahal mo ba ako? Kahit sandali lang, naging totoo ba ang lahat ng yon para sa'yo? Hindi ito isang tanong para manipulahin siya. Ito ay isang tanong mula sa isang taong nawala na at naghahanap ng kahit isang bagay na makakapitan mula sa kanyang nakaraan. Tinitigan siya ni Hiraya. Ang galit na dati niyang naramdaman ay wala na. Ang sakit ay naghilom na. Ang natitira na lamang ay isang pakiramdam ng awa. Huminga siya ng malalim bago sumagot. Minahal kita, Dakila, sabi niya ng may katapatan. Pero ngayon ko lang napagtanto, ang minahal ko ay ang ideya ng pagmamahal. Ang minahal ko ay ang lalaking inakala kong ikaw nung una tayong magkakilala dito mismo sa lugar na to.
Ang lalaking nangako sa akin ng isang simpleng buhay. Isang mapait ng ngiti ang gumuhit sa kanyang labi. Pero ang lalaking yon, sa tingin ko, hindi siya kailanman naging totoo. O baka naman, nalunod na siya sa apelyidong Montenegro. At sa kasamaang palad, muntik na rin akong malunod kasama niya. Isang luha ang pumatak mula sa mata ni Dakila. Hindi niya ito pinunasan. Patawad, sabi nito. Isang salitang huli na, ngunit sa wakas ay totoo. Tumango si Hiraya. Pinapatawad na kita, Dakila. Hindi para sa'yo kundi para sa sarili ko. Para makalaya na ako. Tumayo siya. Paalam, Dakila. Tumalikod siya at naglakad palabas ng coffee shop. Hindi na lumingon pa. Kinabukasan sa korte, mabilis na natapos ang lahat. Ang hukom ay nagbigay ng kanyang desisyon. Ang kanilang kasal ay opisyal ng walang bisa. Sa paglabas ni Hiraya sa gusali ng korte, ang sikat ng araw ay tila mas maliwanag. Huminga siya ng malalim, ang hininga ng isang malayang babae. Ang bigat na matagal na niyang pasan-pasan ay tuluyan ng nawala. Ang mga reporter ay nag-aabang sa labas, ngunit hindi na siya nagpa-interview. Naglakad lamang siya ng diretso. At sa dulo ng hagdanan, naghihintay ang isang pamilyar na figura. Nakatayo roon si Alon, nakasandal sa isang pader. Ang kanyang mga kamay ay nasa bulsa. Wala siyang dalang bulaklak o anumang regalo. Nakatingin lang siya kay Hiraya. Isang maliit at maunawaing ngiti ang nasa kanyang mga labi. Nang makita siya ni Hiraya, isang ngiti rin ang namutawi sa kanyang mukha. Isang nangangiting totoo, payapa, at puno ng pasasalamat. Naglakad siya palapit dito. Walang nagsalita. Hindi na kailangan. Inilahad ni Alon ang kanyang kamay. Tinitigan ito ni Hiraya ng isang saglit pagkatapos sa itinaas ang kanyang paningin sa mga mata ni Alon. At nang walang pag-aalinlangan, inabot niya ito at mahigpit na hinawakan. Magkasama silang naglakad palayo sa korte, palayo sa nakaraan, at patungo sa isang bagong simula. Lumipas ang 6 na buwan. Ang iskandalong yumanig sa mundo ng negosyo ay dahan-dahang humupa, napalitan ng mga bagong balita. Ang pangalan ng mga Montenegro ay unti-unting nabura sa mga headline, naging isang babala tungkol sa kapangyarihan at pagtataksil. Ang gabi ay malamig at mahangin, ngunit sa loob ng isang bagong bukas na art space sa puso ng syudad, ang kapaligiran ay puno ng init at pagkamangha. Ito ang gabing pinakahihintay, ang gabi ng pagbubukas ng exhibit na liwanag sa basong tubig. Si Hiraya Soliman, hindi na Montenegro, ay nakatayo sa gitna ng kanyang obra. Hindi na siya nakasuot ng business suit. Sa halip, suot niya ang isang simpleng puting bestida. Ang kanyang buhok ay nakalugay lang. Ang kanyang ngiti ay hindi na isang maskara. Ito ay isang refleksyon ng kanyang kaluluwa. Ang buong lugar ay puno ng mga tao mula sa iba't ibang larangan. Mga negosyante, mga alagad ng sining, mga estudyante, at mga ordinaryong taong naantig sa kanyang kwento. Ang pangunahing piyesa ng exhibit ay isang malaking silid. Sa pagpasok ng mga bisita, ang tanging makikita nila sa una ay daan-daang baso ng tubig na nakahanay sa sahig. Simple, ordinaryo, walang kulay. Ngunit habang sila'y naglalakad patungo sa gitna, ang mga ilaw na nakatago sa ilalim ng sahig ay dahan-dahang sumisindi. Ang bawat baso ng tubig ay naging isang prisma. Ang sinag ng ilaw na tumatama rito ay kumakalat at lumilikha ng libu-libong bahaghari sa mga dingding at kisame ng silid. Ang isang bagay na ordinaryo ay naging isang karanasang mahiwaga at nakakabighani. Ito ang kwento ni Hiraya, isinalaysay ng walang salita. Ang bawat isa sa atin ay parang isang basong tubig. Paliwanag ni Hiraya sa isang maliit na grupo ng mga bisita. Minsan, sa sobrang pag-aalala natin sa kung ano ang sasabihin ng iba, nakakalimutan natin ang sarili nating halaga.
Ngunit ang kailangan lang natin ay hanapin ang liwanag sa loob natin. At kapag nahanap na natin yon, doon natin maipapakita sa mundo ang ating tunay na kulay. Sa isang sulok ng exhibit, may isang maliit na TV na nagpapakita ng mga news clips. Isang clip ang nagpakita kay Dakila. Ngayon ay may balbas at mas payat. Nagtatrabaho bilang isang manager sa isang maliit na kumpanya sa probinsya. Malayo sa karangyaan na kanyang kinalakihan. Walang galit sa eksena. Tanging isang tahimik na pagtanggap sa kanyang bagong buhay. Isa pang clip ang nagpakita ng isang maliit ngunit magandang flower shop. Ang pangalan, Marie Kit's Blooms. Nakangiti si Marie Kit habang inaabutan ng bulaklak ang isang customer. Isang nangiting totoo at payapa. Nakahanap din siya ng kanyang sariling simula, malayo sa mga anino ng nakaraan. Habang abala si Hiraya sa pag-aasikaso ng kanyang mga bisita, isang pamilyar na figura ang tahimik na nakamasid mula sa di kalayuan. Si Alon. Hindi niya inagaw ang atensyon ng lahat. Hinayaan niya si Hiraya na magningning sa kanyang sariling gabi. Nang sa wakas ay nagkaroon ng pagkakataon, lumapit si Hiraya sa kanya. "Salamat sa pagpunta," sabi ni Hiraya. "Hindi ko ito papalampasin," sagot ni Alon. Tumingin siya sa paligid, sa mga taong namimilog ang mga mata sa ganda ng exhibit. "Ipinagmamalaki kita, Hiraya. Hindi ko ito magagawa kung wala ka," aminado ni Hiraya. "Ikaw ang nagturo sa akin kung paano muling buuin ang mga basag na piraso." Ngumiti si Alon. "Hindi. Ipinakita ko lang sa iyo ang daan. Ikaw mismo ang naglakad at nagbuo ng sarili mo." Lumabas sila sa isang terrace na tanawang kumikinang na syudad. Ang malamig na hangin ay yumakap sa kanila. "Naalala mo ba noong sinabi mong ang dagat ang nagbibigay sa iyo ng inspirasyon?" Tanong ni Hiraya. Tumango si Alon. "Ngayon naiintindihan ko na," sabi ni Hiraya. Tumingin sa mga mata ni Alon. Minsan, ang inspirasyon ay hindi isang lugar. Minsan ito ay isang tao. Hindi na nila kailangan ng maraming salita. Ang kanilang pag-uusap ay nasa mga mata, sa mga ngiti, sa katahimikan na komportable nilang pinagsasaluhan. Makalipas ang ilang oras, nang paunti na ang mga tao, naglakad sila sa dalampasigan, ang parehong dalampasigan kung saan unang naghilom ang puso ni Hiraya. Ang buwan ay bilog at maliwanag. Naupo sila sa buhangin, pinapanood ang mga alon na dumarating at umaalis. "Natagpuan mo na ang liwanag mo, Hiraya," bulong ni Alon. Umiling si Hiraya at ngumiti. Sumandal siya sa balikat ni Alon, isang kilos na puno ng tiwala at kapanatagan. "Hindi," pagtataman niya. "Hindi ko ito natagpuan. Sabay natin itong ginawa." Hindi sila naghalikan. Sa halip, nanatili lamang silang magkatabi. Ang kanilang mga balikat ay magkadikit, ang kanilang mga puso ay payapa. Ang pag-ibig na nabuo sa kanila ay hindi isang nag-aalab na apoy, kundi isang tahimik at matatag na alon, isang pag-ibig na hindi nang aangkin, kundi nagpapalaya. Isang pag-ibig na hindi bumubuo sa kanila, kundi sumusuporta sa kung sino na sila. Ang kwento ni Hiraya ay hindi nagtapos sa paghihiganti o sa pagbagsak ng kanyang mga kaaway. Nagtapos ito sa pagpapatawad sa iba at higit sa lahat, sa kanyang sarili. Nagtapos ito sa pagtuklas na ang kanyang tunay na Hiraya, ang kanyang pinakamataas na pangarap, ay hindi ang pag-ibig ng ibang tao, kundi ang pagmamahal sa kanyang sarili. At sa tabi ng dagat, sa ilalim ng liwanag ng buwan, sa piling ng isang tahimik na alon, sa wakas, si Hiraya ay tunay na malaya. At dito po nagtatapos ang kwento ni Hiraya. Isang kwentong nagpatunay na ang tunay na halaga ng isang tao ay hindi nasusukat sa opinyon ng iba, kundi sa kung paano niya binubuo ang kanyang sarili mula sa mga basag na piraso ng nakaraan. Ang pagpapatawad ang susi sa tunay na kalayaan. At ang pinakamamahalagang pag-ibig na matatanggap natin
ay ang pag-ibig na galing sa ating mga sarili. Minsan, kailangan muna nating mabasag para malaman kung gaano tayo katatag. Maraming, maraming salamat po sa inyong walang sawang pagsubaybay sa aming kwento. Labis po naming pinapahalagahan ang bawat minuto na inilalaan ninyo sa pakikinig. Kung mayroon po kayong mga saloobin o aral na napulot mula sa kwento ni Hiraya, huwag po kayong mag-atubiling i-comment sa ibaba. Ano pong klaseng kwento ang gusto ninyong marinig sa susunod? Gusto naming malaman ang inyong mga opinyon. Hindi dito nagtatapos ang ating paglalakbay. Marami pa pong kwentong kasing ganda at mas puno ng aral dito sa aming channel. Kung nagustuhan nyo ang kwentong ito, i-like, i-share sa pamilya at mga kaibigan. At mag-subscribe na rin para lagi kayong updated sa mga susunod pa naming kwento. I-click nyo ang notification bell para kayo ang unang makarinig kapag may bago kaming upload. Pagpalain po kayo ng Panginoon, kayo at ang inyong buong pamilya. Hanggang sa muli!